guys! Welcome back to my YouTube channel for another video and for today's video guys ay may share lang ako sa inyong isa na namang kaalaman. Sana po ay makatulong po itong vlog kong ito ngayon. At syempre kung napadaan ka sa aking YouTube channel, please subscribe me at i-click mo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga ina-upload kong kagaya ng mga ganito. It is all about lang po sa tungkol sa Qatar at kung ano na lang po yung mga naiisip ko ina-upload at kung minsan ay nagbabasa ako ng mga comment dun sa mga ibang videos ko at yun ginagawan ko po ng mga video or binablog ko para po magka-idea naman po kayo. So sa mga nagbabalak po na mag-abroad or sa katulad ko ang dito sa Qatar, sa mga nagbabalak na papunta dito, ay ito po para po sa inyo. At syempre po yan, bago po tayo mag-umpisa ay mag-intro muna tayo. Ayan, magbabalik po tayo sa mga ano po, andito na po sa Qatar or sa mga gustong mag-abroad papunta dito sa Qatar or yung mga may plano pong mag-apply papunta dito po sa Qatar, mag-apply na po kayo para syempre para makapunta kayo dito at pagkaroon na po tayo ng trabaho dahil mahirap po yung buhay ng Pilipinas. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya, ayan, welcome back ulit po sa ating YouTube channel. So, gumawa lang po tayo ng video ngayong araw na to dahil kagabi pa po ito na nabasa ko sa aking comment section sa isang video ko. Ito po ay past 2 months ago itong video ko na to. So nag-i-scroll lang ako ng mga comment doon. May nakita akong nag-comment na kababayan natin. So nagtatanong siya, nabasa ko dun sa comment na yon. Shout out po kay Aldib Juneb Arcilia. Siya po yung nag-comment sa isang videos ko past 2 months ago. Kaya naisip ko na lang din i-vlog. So, kagaya na naman po yung last na videos ko last time, 5 days ago or 4 days ago na yung videos ko. Ganito na naman yung ginawa ko. Nagbasa na naman ako ng mga comments. So, ganito na naman itong ating gagawing vlog ngayon. Sana po makatulong po kay Miss Aldib Juneb Arcilia. Hindi ko maaalaman to kung Miss ba to or Miss or Mr. Kasi hindi ko alam kung lalaki siya o babae. So, ito po yung tanong niya. Babasahin na po natin. Shout out kay Aldib Juneb Arcilia. Tanong ko lang po kung pwede ba dyan brace kasi nag-a-apply po ako ng DH. Yun po yung tanong niya. So, Miss Aldib Juneb Arcilia, hindi ko malaman kung babae ka o lalaki, kung Miss or Mr. ka man, mega love shoutout. Maraming salamat sa iyong pag-comment sa aking videos last 2 months ago. Thank you for the support. So, ito na po yung inyong kasagutan sa inyong tanong dun po sa comment. So, yung mga nakabrace po, kung nakabrace ka man na nasa Pinas at nag-a-apply ka ngayon papunta dito, don't worry po, wag ko pong mag-alala dahil pwede ka po makapunta dito sa Qatar bilang isang domestic helper. Kung iniisip mo na hindi ka matuloy na makapunta dito dahil naka-brace ka, wala pong connected yung brace, wala pong connected yung ngipin natin sa ating pag-a-apply dito sa Qatar. Unless kung yung ngipin mo ay masakit, may sira, sobrang sakit na, yun po yung delikado. So, kung may ganyan na sitwasyon man na nag-a-apply ka papunta dito, ay dyan pa lang sa Pilipinas ay ipaayos mo na, ipagamot mo na. Dahil ito na naman po yung nabanggit ko last time sa aking vlog, na kung may mga sakit ng ngipin tayo, ay may mga sirang malala yung ating mga ngipin, nabanggit ko naman po doon. Kailangan dyan pa lang sa Pilipinas ay magpaayos na po tayo, magpabunot na po tayo dahil baka malula kayo, dahil baka magulat kayo pag nandito na kayo sa Qatar na magpabunot kayo ng inyong mga ngipin. Napakamahal po yung bayad ng ngipin dito, iba pa yung check-up na bayad, iba pa yung mga gamot. Or either man na gusto nyong magpaano dito, magpagamot dito, or magpatanggal ng inyong mga ngipin, kung yung mga amo ninyo yung magbabayad ng inyong mga bunot ng ngipin ay much better, mas maganda dahil sobra talaga napakamahal. So, magbabalik po tayo sa inyo sa brace sa sinasabi ni Miss Aldib Arcilia. Wala pong problema sa
braces po. Marami pong nag-apply dito na naka-brace yung kanilang ngipin. Yung iba pa up and down yung mga brace nila, yung mga iba sa baba, yung mga iba sa taas yung mga brace nila. Wala pong problema doon. Dahil hindi ko alam kung si Miss Aldiv Junip Arcilia ay nakapag-medical na po. Nakapag-medical ka na po ba, Miss Aldiv Arcilia? Dahil sa medical pa lang po, malalaman mo na kung matutuloy ka, kung tatangkapin ka ng inyong mga agencies kung sa mga naka-brace. Kasi magma-medical ka dyan sa Pilipinas. So, malalaman mo dyan kapag nandun ka na sa clinic na syempre, titignan yung ngipin mo kung naka-brace ba tayo, hindi. Wala pong connected yon. So, pasok na pasok ka pa dito kung gusto mong pumunta dito sa Qatar. Wala pong connection dahil ang ating mga brace, yung ating mga ngipin, hindi naman po yan yung magtratrabaho sa bahay ng ating amo. So, katawan po natin magkatrabaho, yung utak po natin, tenga, bibig, mata. So, yung kaluluwa po natin yung magtratrabaho dito, hindi po yung ating brace or yung ating mga ngipin. Okay? So, huwag ka pong mag-alala, okay po yan, hindi po nakakasagabal yung inyong brace kapag gusto mong mag-apply dito sa Qatar. Okay? Sana ay naliwanagan ka si Miss Aldiv Junip Arcilia. Hindi ko talaga alam siya kung babae or lalaki, hindi ko talaga alam, pasensya na kayo. Nagmi-miss na lang ako. So, ayan. Yun, nabanggit ko na kung about dyan sa brace. Sana ay maliwanag sa iyo. Sana matuloy ka at God bless sa iyo. Good luck sa iyong pag-apply papunta dito. Don't worry, wag kang mag-alala dahil ang pag naka-brace ka na papunta dito ay hindi po yon bawal, hindi po pinagbabawal na makapunta dito bilang isang domestic helper. So may ano pa tayo, may isang may isang nag-comment pa tayo. Hindi ko na sinulat, hindi ko na babanggitin yung kung sino yung nag-comment na isa. So ilalagay ko na naman diyan sa aking dito sa harapan na yan, nilalagay ko na lang dito, screenshot ko na lang dyan para makita ninyo at ma-shoutout ko na rin kung sino yung isa pang nag-comment. Ito po ay pangalawang comment po natin. So, ito po yung tanong niya, may age limit ba sa Qatar? Yun po yung tanong ng ating kababayan. So, marami pa rin nagtatanong sa mga about dito yung mga age limit. Lahat ng mga ina-upload ko na mga videos ay lagi po itong nababasa ko kung may mga age limit pa. Hindi nawawalan itong comment na ito. So sasagutin ko rin naman, paulit-ulit na naman po. Ang age limit po pag mga first timer at ex-abroad po ay hindi pareho. So ang ex-abroad po ay ang first timer po ay ang alam ko po yan ay 23 to 38 years old po yung first timer. So, hindi ko pa alam kung tama ba itong mga nabanggit ko kasi past 8 years ago, kung nung ako po yung nag-apply dito ay ganun po yung edad yung mga age limit na tinatanggap nila. Pero hindi po pare-parehong mga agency. May mga agency dito na gusto nila yung mas may mas mga bata pa hanggang 35 years old. Ganon yung mga gusto nila. Paiba-iba yung mga gusto ng mga agency. Kasi yung mga agency naman dito sa Qatar ay hindi naman po sila yung nagde-decide kung ilang age limit, kung anong age limit yung gusto nila. Naka-base po sila sa mga gusto ng mga employer. So yun po yung parang gusto ng mga employer, kaya dun po yung tinutupad ng mga agency. So sa mga ex-abroad po, ang age limit po dito ay mula 38, ayan, hindi, mali. Yung mga ex-abroad po hanggang 45 po ang alam ko dyan eh. Hanggang 45 years old po yung mga ano po yan, yung mga ex-abroad na yan kasi kalimitan sa mga agency hanggang 45 years old lang yung mga gusto nila. Usually mga 46 pataas, parang malabo na yun na makapunta sila dito. Unless kung yung mga age yan hanggang 47 o 48, kung yung may mga nag-recommend, may mga kaibigan ka or kakilala ka dito sa Qatar, tapos nirecommend ka sa isang amo, ayun, may mga posibilidad na pwede yung ganon. So, iba-iba naman talaga kahit mga ex-abroad, yung may mga agencies na ganun pa rin yung mga gusto nila. Hindi pare-pareho yung mga gusto nila kahit may mga ex-abroad pa rin yung mga tinatanggap nilang mga aplikante dito sa Qatar. So, ayan, so,
ayan, nabanggit ko na yung mga age limit ba, kung ano yung mga age limit na gusto nila dito sa Qatar. So, sana po ay maliwanag din naman po sa dalawang ang kababayan natin na nagtanong sa ating, dito sa ating comment na nandito. Sana po ay maliwanag sa inyo. Sana po ay mapanood nila itong videos ko na to dahil ito po ay para sa kanila, para sa mga gusto pong mag-apply dito sa Qatar o sa mga planong mag-apply dito sa Qatar. So, kung nag-apply na po kayo dito, good luck po sa inyong lahat. Sana po makarating kayo dito ng maayos. Sana po maging okay yung mga medical. At syempre, wala na po tayong ibang ihilingin pa. Magdasal lang po tayo sa ating Panginoon, kay Lord, na sana po ay makahanap po tayo ng maamo natin na mababait at maging kasama na mababait din syempre. Hindi lang po yung ating mga amo. So, hanggang dito lang po yung ating video guys. Maraming salamat na naman sa nag-comment sa aking video. Sana patuloy nyo po akong suportahan sa aking mga ina-upload na mga videos. Mag-comment lang po kayo sa ating mga videos ina-upload guys at para gagawan po natin ng vlog. Ito po ay para sa inyo. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang po yung ating videos at God bless po sa ating lahat. Bye bye guys!